What if I told you that the most life-changing thing that I did this year was not a new habit tracker, not a productivity. What if I told you that the most... Ano ba yan? What if I told you that the most life-changing thing that I did this year was not a new habit tracker, not a productivity course, but going back to pen and paper? Hi everyone! Today, I'm going to walk you through my entire journal ecosystem. Kung fan ka ng journaling or curious ka pa lang, this video is for you. Journal tayo. Ano? Tara? Ngiting-ngiti yan. Quick story time, elementary pa lang, mahilig na talaga ako magsulat ng mga thoughts ko. Like kung ano yung nangyari, ganyan, nadapa ako. Basta something, mga random things na nangyayari sa akin. Mga ano pa lang ako noon, siguro grade 5, ayan. Feeling ko dyan ako pinaka nag-start. Kasi diba ng mga elementary tayo, lagi tayo pinapagawa ng tala-arawan, mga ganyan, ng mga teachers natin. Hindi ko naman alam kung doon talaga ako na-encourage, pero ayun, doon nga nag-start. Tapos nahinto siya ng high school siguro. Nahinto. Wala akong notebook na maalala. Pero alam ko, I have devotion notebook. Hindi ko na rin maalala kung nasaan. Tapos, nung college yun, doon nag-start na tuloy-tuloy na nga na may journal ako. Isang notebook. Tuwing napapadaan ako sa National Bookstore, bibili ako ng notebook. Tapos, doon ako nagsusulat talaga ng random thoughts ko. Lahat ng frustrations ko, ganyan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. So, yun lang naman sa quick story time. Hindi ako writer, hindi ako professional writer, but I just love to write. I just love to write my thoughts. Lahat ng tumatakbo sa isip ko, na, alam mo yun, if you wanna feel lighter, I write it down. Siguro 4 lang naman ang major, may mga minor pa. Ang major journals na meron ako. Okay? So today, I'm sharing my full journal ecosystem, what I use, why I use it, and how they all work together. Let's go. So let's start with my digital journal. This is my digital journal. The Journey app. Downloadable naman siya sa iOS and Android. Ginagamit ko to since 2018 pa. So, dati wala naman akong ecosystem na tinatawag. Yun lang talaga yung ginagamit ko, digital journal. Pag nangyari yung isang bagay, you can type it out agad-agad. It's so convenient. Ayan, for me, convenience ang dala ng digital journal. May password pa, wala pang makakabasang iba. Talagang it really works for me. Yun. Basta nag-work siya sa akin. Na hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Lahat ng mga dump ko, brain dump, doon talaga nalalagay. Lahat ng, alam mo yung mga unfiltered emotions, unfiltered thoughts, unfiltered na, alam mo yung mga random thoughts na tumatakbo sa isip ko, nandun sa digital journal ko, sa Journey app. Download nyo rin, if you want. Nag-promote pa. Ayun, what I love about digital journal, dun nga sa Journey app, is I can attach photos and video. And you can attach 4 photos, tapos 1 video. Pero pag may video ka nang na-attach, di ka na makapag-attach ng photo. May premium version din siya, pero hindi ko na kinailangan since yung free version is good enough na for me. Nagagamit ko naman siya. And imagine, 2018 ko pa siya nagagamit. Ayun, tuwang-tuwa lang ako kasi ang dali lang mag-look back kung ano yung nangyari nung araw na yon, since 'di ba may calendar doon. So pwede kang mag-scroll kung anong date yung gusto mong alalahanin. Like example, naalala ko yung sinabi mo nung 7:45 May 25, 2023, something like that. Sa pangalawa ko namang journal na ipapakita is yung devotion notebook or devotion journal ko. Yan siya. Simple lang siya. Spiral notebook lang siya. If you are doing devotions or reading the Bible, writing your notes, reflections, ito rin yun. So, ginagawa ko siya every night. Yun yung feel ko kasi quiet sa gabi. Alam mo yun, what a privilege it is na mag-spend ka ng time with God. Mag-slow down. Alam mo yun, yung quiet nights mo, yung you will sit in His presence. Ayun nga, kapag nagaganito ako, nagde-devotion ako, I really find peace, an unexplainable peace ang meron sa heart ko every time I do this. Hindi ko masasabi na perfect
So, may mga days na lumalaktaw din ako, lalo kapag hindi kaya ng energy natin physically. Talagang naglalaktaw din ako. But, I make it sure na babalik ako. So, papakita ko sa inyo yung ilang parts. Yan. Simple lang naman yung devotion ko. Hindi naman siya complicated. I just read a passage from the Bible. Tapos, sulat lang ako na reflection ko. Syempre, with the Holy Spirit's guidance. If you wanna know more how I do this, sige, sa next video na lang or sa mga susunod na video, I'll be happy to share how I do my devotion. Wow! At for example, ayan, the birth of Jesus, the Messiah, nakita niyo ba? Ayun lang, sinulat ko lang yung verse and yung story. And when you write kasi, nagsistick siya sa mind natin and hindi mo lang siya binasa and talagang ma-remember mo siya. Kaya I love writing. Love writing the details. Ano yung mga verse na nag-struck sa akin. Nga, sa susunod na video, gagawa natin to. Focus tayo sa devotion. Next naman is yung daily itinerary or planner ko. Ay, nalaglag. Daily itinerary. Ito itsura niya. Ang cute ng notebook na to. Alam mo ba, sa sobrang cute ng notebook na to, nakakapanghinayang siyang sulatan. Kasi may ganito siya, tingnan nyo. Ayan, meron siyang lock. Diba, ang dami niyang alam. May ribbon siya. Tapos ang cute ng pages niya. Tingnan nyo yung pages niya. Ay, sarap. Ay, natin! So, dyan, sinusulat ko lang naman yung time, yung task ko sa oras na yan. Tapos, basta, yun lang, itinerary ko for the whole day. Since hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay. So, hindi pa siya perfect, hindi pa siya polished. Alam ko may i-improve pa to, pero that works for me right now. Ang isulat yung time, yung task. Like for example, in the morning mag-exercise or mag-pray. Sasulat ko rin yan. Kasi parang for me, siguro psychologically, parang inuutusan ko yung sarili ko dahil nasulat ko siya. I am committed na gawin yung task na yun since sinulat ko siya. Kapag sinusulat ko kasi yung mga task ko for today, parang nagkakaroon ako ng direction sa buong araw kung ano yung dapat kong gawin. Kasi kapag wala akong sinulat, lost ako. I find myself na nagdo-doom scroll all day. So, I decided na gumawa ng itinerary daily. Monday to Sunday yan. Di pa perfect, pero I know marami pang i-improve yung aking planner or itinerary. Pangilan na? Pang-apat is yung ito. Ang tawag ko dito ay Plans and Goals Journal. Dito ko nilalagay yung mga goals ko sa buhay, monthly, quarterly, yearly, or long term. Dito ko sinusulat or nililista. Yan. Goals for 2026, number 1 na sinulat ko dyan is look for a work from home job. Parang nakaka-inspire kasi na meron kang nilulook forward na goals. Having a goals is really exciting, but yung pagtupad sa goals na yon, that's a different story. At yun kasi yung driving force natin, 'di ba? Kapag may goals ka, kikilos ka talaga. Meron kang reason to wake up in the morning. Journal number 5. Ito, recent lang to. Itong year lang, itong May 2026 lang. Kasi ito, nabili ko sa pwede ba mention? Sa TikTok shop yan. Ang kapal kasi ng notebook, nakukyutan ako, tapos binili ko na siya. Ang cute, diba? Parang Bible siya. Ayan o. Tapos inisip ko, saan ko kaya to gagamitin? Ano kaya? Gagawin ko ba siyang sketch pad, notebook? Sabi ko parang magiging redundant kung diary siya. So, ang ginawa ko siyang prayer and gratitude journal. Sinusulat ko yung mga prayers ko, yung mga bagay na thankful ako today, mga bagay na long-standing prayers ko, mga urgent prayers, mga prayers ng friend na, tas ako may gusto kayo pag-pray, susulat natin dito. Comment down below. Ayun lang naman siya, simple lang siya, yung lang, basta isusulat ko lang yung prayers ko dito para may babalikan ako. Yes, nasagot siya, or hindi talaga para sa'yo yung prayer na yon, and maghintay ka. Ganon. That's my 5th journal. Hindi naman ako na-overwhelm sa kanila sa dami nila kasi feeling ko nakakategorize sila. Parang nung nag-aaral tayo, diba meron tayong mga notebooks sa bawat subject. I look at it like that. Plans and goals, sulat mo dito. Pag prayers, isulat mo dito. Kapag itinerary or planner mo, isulat mo dito. Tapos kapag gusto mo lang mag-brain dump, dun sa application. And for me, that works.
Hindi ko rin naman alam kung ano yung magwo-work sa inyo. I just wanna share this. Baka lang naman din, di ba? Tapos, may isa pa. May gusto nga ako ulit simulan na journal. Sabi ko, gusto ko mag-junk journal talaga. Pero, na ano pa ako sa kanya, nai-intimidate pa ako. Kasi feeling ko matrabaho siya. Like, magpupunit-punit ng mga old magazines, newspapers, tapos ididikit mo sa notebook, tapos yung mga pictures na ilalagay mo. Though maganda siya kasi it's a memory for keeps, yung ganong journal. Pero siguro, pag-iisipan ko pa. Pero gusto ko siyang simulan. Nasimulan ko na siya dati pero hindi siya nagtuloy-tuloy kasi yun nga, parang titignan ko pa lang yung mga na tinatamad ako. Siguro ganun nga. Kasi mas gusto kong magsusulat lang. Ayun lang for me. Gusto ko lang, mas na-enjoy ko yung magsulat. Pero yung dikit-dikit, yung mga ganyan-ganyan, parang ang matrabaho siya for me. Pero sige, we'll see. I'll share ko rin dito kung nag-start na nga ako sa junk journaling. Kasi nakakatuwa siyang panoorin. Nakakatuwa yung mga, ang sisipag nila, dikit-dikit ang creative nila. Tapos, ang gaganda ng kinalabasan. Yung from manipis na notebook to makapal dahil punong-puno ng memories nila. Yun. So, gusto ko rin nun. Pero, we'll see and we'll find out. So, that's it for my journal ecosystem. 1 digital journal and 4 physical journal. Prayer journal, planner or itinerary of the day. Ano pa ba? Plans and goals. And yung aking prayer and gratitude journal. If you want to start a journal, you don't have to be a good writer to start. Just write. And just start. Isulat mo lang yung mga thoughts nyo and it really helps na nasusulat natin yung thoughts natin. Sobrang nakakagaan siya sa pakiramdam. Although, I'm gonna be honest with you, I still overthink. Hindi naman ito na-absorb lahat ng mga negative thoughts ko. But it helps gumaan yung nararamdaman natin, yung mga tumatakbo sa isip natin. It will never be perfect. For me, hindi siya magiging perfect. But the improvement of journaling is continuous. Tuloy-tuloy lang siya. That's it, guys. If you enjoyed watching this video and kung nakaabot ka sa point na to, maraming salamat sa panonood. If you like more of this video like journaling, calligraphy, watercolor, artworks, from a non-professional artist like me who just like color lang as an adult individual, you can like, follow, subscribe, and hit the notification. Hit the notification button, and I'll see you in the next video. Bye-bye!